Magkakasunod na tawag ang natanggap ni Zyron ng hapong yon habang abala siya sa ipinapatayong building. Ano na naman bang kailangan mo, ma'am? Mahinang saad niya nang makitang nakarehistrong pangalan ng ina sa dinukot na cellphone. Gusto na sana niyang i-ignore ang tawag dahil marami siyang kailangang tapusin. Pero hindi niya magawa-gawa dahil tiyak niyang katakot-takot na sermon na matatanggap niya rito pag uwi. Nakakainis lamang dahil para pa rin siyang binatilyo kung itrato ng ina. Samantalang malapit nang mawala sa kalendaryo ang edad niya. Ma'am, ano ba yun? Pakibilisan naman po dahil may ginagawa ako dito sa site. Tamad niyang sabi matapos sagutin ang tawag nito sa kanya. Mas importante pa bang mga iyan kesa sa nag-iisang nanay mo na tumaguyod sa inyo, ha? Mr. Zyron De Castro? Palatak nito sa kanya. Nangingiwing na ilayo niya na lamang ang cellphone sa tenga dahil parang masisira ang eardrums niya sa malakas at matinis itong boses. Saglit niyang nahilot ang sentido bago ibalik sa tenga ang hawak na cellphone. Importante to, ma'am. Para sa iyo to. Sa business mo. Remember? Libre ko nga itong ginagawa para sa inyo eh. Para hindi na kayo mahirapan pa. Nagagawa niyo pa akong sermon na parang bata. Sinadya niyang hinaan ang huling sinabi. Dahil kung hindi niya yun gagawin ay tiyak niyang manunumbat din ang ina niya sa pagpapalaki nito sa kanila. Bagaman may pagkatakles ay mahal na mahal nila ito. Nagawa sila nitong bigyan ng magandang buhay sa likod ng pagiging solo parent nito matapos silang ipinagpalit ng ama sa mas maayos na pamilya. Kinalimutan na nila ang padre de pamilya ng kanilang tahanan katulad ng paglimot nito sa kanila. Umuwi ka ng maaga anak at may pag-uusapan tayo. Pinal nitong sabi bago putulin ang linya. Naiiling na lang niyang ibinalik ang cellphone sa bulsa at muling inabala ang sarili sa pagtatrabaho. Marami kasi siyang proyekto pero mas inuna niyang tapusin ang isa muli sa mga branches ng boutique shop ng kanyang ina. Bahay at trabaho, sa ganun lamang tumatakbo ang buhay niya. Ewan ba niya kung bakit hindi niya magawang pilitin ang sariling mag-enjoy kahit na isang beses man lang kasamang mga kaibigan o kahit na ang mga pinsan. Gusto niya kasing ma-secure ang future, hindi lamang sa kanya kundi pati na rin ang sa pamilyang bubuuin niya. Gusto niya kasi na kung papasok man siya sa isang relasyon ay iyong seryosohin niya. Yung wala nang hiwalayan, ayaw niya ng panandalian. Gusto niya yung babaeng mapipili ay ang babaeng dadalhin niya sa harap ng altar. Binatilyo pa lang siya noon ng pangarapin niyang ganoon. Kaya rin talaga siyang nagsikap na tapusin ang kolehiyo at ipasa ang napiling kurso. Kung proud sa kanyang inay, mas proud siya sa sarili. Dahil sa nagawa niyang maabot ang tugatog sa kabila ng pangmamaliit at panghuhusga sa kanila ng mga kamag-anak nila sa side ng kanyang ama. Na kesyo wala silang mararating. Ngunit heto't kasamang pangalang Zyron De Castro sa isa sa mga tanyag na negosyante sa loob at labas man ng bansa. Pero sa ngayon ay trabaho muna ang aatupagin niya. Tsaka na lamang siya lalagay sa tahimik kapag nakita niya na yung babaeng magagawang patigilin ang pag-ikot ng mundo niya. Once na makita niya na ito. At kapag nangyari yun, ay hindi niya ito pakakawalan. Ititira niya ito sa malaking bahay at ituturing na parang isang reyna. Gabi na rin ang maisipan ni Zyron na umuwi. Ini-off niya kanina ang cellphone upang hindi na maabala pa. Kaya't nang tignan niya yung maraming missed calls mula sa ina. Ganito bang maaga para sa'yo ha, Zyron? Nakapamewang si Carla nang salubungin ng panganay na anak. Ma'am, alam mo namang marami akong trabaho. Tambak ang schedules ko. Hindi ang makapagpahinga nga hindi ko na halos nagagawa eh. But still I'm sorry. Ano po ba kasi yun? Bagaman pagod ay naroroon pa rin ang pagiging mahinahon sa kanya. Puno siya ng respeto sa magulang. Pero kung iba siguro'y baka nasungitan. Or worse, pinatulan niya na. Marahas na hangin ang pinakawalan ni Carla. Ipinatong nito ang kanang kamay sa balikat ni Zyron at inayang maupo. Pasensya ka na anak. Hindi ko maiwasang mainis sa'yo eh. Dahil mas prioridad mo palagi ang trabaho. Kesa yung mga request ko sa'yo. Nagtatampong anito.
I'm doing this for us, Ma. Alam ko naman anak, pero kailangang maging masaya ka naman. Hindi ko naman maaatim na paruot parito ka lang sa bahay at sa kumpanya mo. Abay anak, tumatanda na rin naman ako. Ano ba naman yung mapasaya mo ko sa pamamagitan ng pagbibigay mo sa akin ng apo at ng asawang makakasama ko dito sa bahay kapag wala kayo ni Sixto? Nalulungkot na ako dito eh. Sige naman na anak, malapit naman ang ika-70th birthday ko eh. Yun na lang ang regalo mo sa akin. Oo nga naman kuya, pagbigyan mo na si Mom. Segunda naman ni Sixto, nakakauwi lang. Bakit kaya hindi ikaw ang gumawa? Mahilig ka sa babae, hindi ba? Masungit na sabi ni Zyron. As if mapayag naman si Ma'am na maunahan kita, no? Unahan mo, gagaya ko. Anito tsaka nagmanos sa ina. Sira ulo ka, talagang bata ka. At tupagin mo muna yung pag-aaral mo at hindi yung mga babae na yan. Andyan lang naman yung mga iyan. Palatak ni Carla sa bunsong anak. Tapos naman na si Sixto pero hindi pa nito nakukuha ang lisensya sa pagiging abogado. Hindi kasi ito katulad ni Zyron na puro pagnenegosyo ang hilig. Pagtulong sa mga taong napagkakaitan ng hustisya ang nais ni Sixto. Kaya't law ang kinuha nito. Ma'am naman, dami niyo namang sinasabi. Biro lang naman yun eh. Napapakamot ulo na lang nitong sabi. Mabuti na yung nagkakaintindihan tayo. Enjoyin mo muna yung pagiging binata. Tsaka ka na kumuha ng batong ipupukpok sa ulo mo kapag mataba na yung wallet mo, no? Kondisyon itong tinanguan na lamang ni Sixto. I'll try my best, but I won't promise. Kapag kuway sabi ni Zyron na kanina pang hindi umiimik. Anak naman, mag-promise ka na. Naibalik muli ni Carl ang atensyon sa panganay na anak. Parang bata pa nitong ipinagdikit ang palad at ikiniskis yun. Please, kahit isang apo lang. Tsaka mo na lang dagdagan kapag 1 taon na. Dagdag pa nito. Napabungis-ngis na lamang si Sixto sa inaasal ng kanilang ina. Samantalang si Zyron ay pagbugan ng hangin ang tanging nagagawa. Susubukan ko po. Napipilitan man sa sagot ay kailangan niyang sabihin yon nang tantanan na siya ng ina. Aasahan ko yan ha? Sa labis na saya ay mahigpit na yumakap si Carla sa panganay niya. Ay, oo nga pala, kumain ka na ba? Tanong nito nang maalalang naghanda ito ng hapunan para sa kanila. Hindi pa, tipid niyang sagot. Ako din ma'am, hindi pa. Singit naman ni Sixto. O siya, tara na't nang makakain na tayo. Hinanda ko yung mga paborito niyo. Ani mo'y magbabarkada lamang ang tatlo nang sabay-sabay na nagtungo sa dining area ng kanilang mansyon. Ipinatong kasi ni Carlang magkabilang kamay sa balikat ng mga brusko at simpatiko nitong mga anak. Sa kabilang banda ay kuyom at nagtatangis ang bagang ng dalagang si Liana dahil sa naaktuhang senaryo. Naroroon siya sa tapat ng pinto at puno ng pinaghalong pait at galit sa nobyo at sa matalik na kaibigan. Mga walang hiya! Mahinang sambit niya. Pilit siyang kinukumbinsi ng isip na sugurin ng dalaga, pero ayaw ng dignidad niya. Aksaya sa lakas at sa laway. Hindi niya itatanggi ang sakit dahil mahal niya si Jeric, pero mas lamang ang respeto niya sa sarili, kaya't mas pipiliin niyang lumayo. Ngunit bago yun ay inabot niya muna ang doorknob ng nakausling pinto, tsaka yun pabagsak na isinara. Batid niyang nagulat ang dalawang taksil ngunit wala na siyang pakialam pa doon. Sinadya niyang gawin yon upang malaman ng mga itong alam niya na ngayon ang relasyon ng mga ito. Liana, sandali! Umukit ang mapait na ngiti sa labi ng dalaga matapos siyang tawagin ni Jeric sa mismong pangalan niya. Nilinis niya na munang lalamunan bago ito harapin. Oh, may kailangan ka? Gusto niyang palakpakan ng sarili dahil hindi basag ang boses niya. Wala ring luha ang tumulo sa mga mata niya. Lumipat ang tingin niya kay Mary na pigil si Jeric sa braso. Kung pwede nga lang pumatay ng hayop ay baka napatay niya na ito. Ang lawak pa kasi ng ngiti nito sa kanya. Ang saya mo naman yata. Trophy ba para sa iyong pag-ahas sa lalaking yan? Ang hilig mo talagang manghinayang sa mga tira-tira, no? Yung mga halos basura na? Nanunuya niyang sabi rito.
Walang hiya ka! Akma sana siya nitong susugurin nang ito naman ang pigilan ng lalaki. Mary, ano ba? Sita dito ni Jeric. Tumigil ka na! Pinanlakihan pa nito ng matang babae para lamang patigilin. Yan! Tama yan! Sitahin mo yung asal hayop mong nobya. Nagkakalat eh. Tsaka nga pala, sakali mang hindi si Karma kumilos para igante ko sa ginawa niyong ito sa akin, ay ako nang kusang gagawa nun para sa inyo. Mga walang hiya kayo? Mga wala kayong respeto sa mga sarili nyo. Akala nyo ba gagawa ko dito ng eksena dahil lang sa nalaman kong niloloko nyo ako? Behind my back? Never. Sa ganda kong to, iiyak lang sa yung lalaki ka? No, never. Ang OA ng mukha nyo mga tsaka. Pagkasabi noon, taas noo siyang tumalikod. Ni hindi nga siya lumingon kahit paulit-ulit siyang tinatawag ni Jeric. Bitawan mo ko, Mary. Ano ba? Hindi. Dito ka lang. Magkakaanak tayo kahit hindi mo na pwedeng habulin pang babaeng yan. Rinig niyang sambit ng mga ito dahil hindi pa naman siya gaanong nakalalayo. Liana, sandali. Pakinggan mo muna ako. Hindi ko gustong mangyari to sa akin. Natukso lang ako eh. Sigaw nitong ikinakuyom ng kamao niya. Walang hiya ka? Sinong tangang maniniwala sa rason mong hayop ka? Hindi ginusto pero may nabuo? Kapal talaga ng mukha mo? Buong tapang niyang sininghalan ng lalaki matapos itong lingunin. Please, isang chance lang oh. Liana, pangakong aayusin ko ito. Pilit nitong inaalis ang kamay ni Mary na mahigpit ang kapit sa braso niya. Nasisiraan ka na ba talaga ha, Jeric? Paano kami ng anak mo? Kita ni Liana ang sakit sa mga mata ng kaibigang inakala niyang tunay sa kanya. Umukit na lamang ang mapait na ngiti sa labi ni Liana. Tahimik na lamang siyang pumihit at sinimulang muli ang paglayo. Hindi naman kasi siya tanga, lalong hindi martir, para bigyan pa ng second chance ang isang katulad ni Jeric na bagaman minahal niya na at lahat, ay nakuha pa rin siyang saktan at lokohin. Mahigit 2 taon din sila ng lalaki at sa 2 taon na yon ay napuno muli siya ng pag-asa matapos mawalang mga magulang na nagbigay buhay sa kanya. Ipiniramdam sa kanya ni Jeric na hindi siya nag-iisa. Ngunit ngayon, heto, at dama niya na naman ang matinding kalungkutan dahil siya nalang ulit ngayon mag-isa. Sa malayo lamang siya nakatingin habang naglalakad. Blanko ang isipan niya kaya't hindi niya malaman kung saan ba talaga siyang pupunta. Panay lamang ang lakad niya hanggang sa hindi niya namalayang narating niya na pala ang dagat. Saglit siyang huminto upang pagmasdan ng malawak na seawall na naroroon. Tulala siyang lumapit doon at walang pakialam na naupo sa gitna ng mga magkasintahang nakatambay doon mismo. Niwala siyang pakialam kung pinagtitinginan na siya ng mga tao. Basta't ang importante sa kanya ngayon ay mailabas niya ang sakit na dulot ng 2 taong binigyan niya ng puwang sa puso at maging sa buhay niya. Saan ba ako nagkulang ha? May mga bagay bang naibibigay si Mary na hindi ko maibigay kaya mo ko pinagpalit sa kanya? Yung ligaya ba ng katawang lupa na hinahanap mo ay sa kanya mo nakukuha? Kaya mo to nagawa sa akin? Kasi hindi ko maibigay yon. Grabe ka naman! Ang sakit naman ng ginawa mong to. Ang sakit sobra. Kung alam ko lang na ganito palang ibibigay at ipaparanas sa aking pag-ibig, sana pala iniwasan ko na noon pa. Tuloy ngayon nasasaktan ako. Umiiyak ako dahil sa letseng pag-ibig na yan. Ang brutal masyado ng pag-ibig. Kung sino pa yung nagmamahal ng totoo, siya pa tong niloloko. Panay ang pag-agos ng masaganan niyang luha habang inilalabas ang lahat ng sakit. Nahinto lamang siya ng kalabitin ng dalagang nasa tabi niya. Ate, baka naman po pwedeng doon ka na lang sa may baybayin maglabas ng hinaing mo. Nakakaistorbo ka po kasi. Nahihiya pa nitong sabi. Napatingin tuloy siya sa mga kabataang may kapares. Ang mga dalagay merong hawak na bulaklak at chocolates. Mapait siyang ngumiti. Valentine's nga pala ngayon. Araw ng mga puso. Samantalang ang puso niya ay nagluluksa.
Sorry. Nahihiya niyang paghingi ng paumanhin sa mga ito. Doon lang din sa kanya tumalab ang matinding kahihiyan. At katulad sa kung papaano siyang nakarating doon, ay siya ring katulad ng paglisan niya. Kalat na rin ng dilim nang tuluyan siyang makauwi. Mabuti na lang at hindi na siya naabutan pa ng ulan sa labas. Kahit papano ay nakiayon pa rin sa kanya ang panahon. Mukhang hinintay nitong makauwi siya bago ibagsak ang malakas na ulan. Paano na ngayon? Ano ng plano mo ngayon, Liana? Mahina niyang tanong habang nakatanaw sa malungkot na kalangitan. Naroroon siya sa veranda at may hawak na tasa ng kape. Mugto na ang kanyang mga mata pero wala pa rin patid ang pagtulo ng kanyang luha. Sinasaway na siya ng kanyang isip pero sadyang taksil ang mga luha niya. Kung kailan ba naman kami nagplano na ng kasal? Tsaka naman to nangyari. Ano po bang mali sa akin, Diyos ko? Dahil ba hindi ko pa magawang ibigay sa kanya ang dangal na iniingatan ko? Kaya siya pumhato sa maituturing kong matalik kong kaibigan. Pinawi niyang luha kasunod ng pagsimsim niya sa kape. Nanatili pa siya doon ng mga ilang minuto bago maisipang ipahinga na ang sarili. Hindi niya magawang kumain dahil hindi niya maramdaman ng gutom. Wala din naman siyang gana. Tanghali na rin ang magising si Liana. May pasok dapat siya ngayon pero dahil katrabaho niya ang mga nanakit sa kanya, ay mas pinili niyang magkulong sa bahay maghapon. Ano bang problema, Liana? Never kang umabsent sa trabaho kaya nakapagtatakang hindi ka pumasok kanina. Hindi niya inaasahan ang biglang pagdalaw sa kanya ng manager nilang si Luis ng hapong yon. Pasensya na po, sir, pero hindi ko na po gustong pumasok pa. Magpapasa na lang po ako bukas ng resignation letter. Nahihiyang anya rito na nagpakunot sa noo ng lalaki. Anong rason mo? Cheating. Tipid niyang tugon. Tumangutango naman ng lalaki na mukhang nakukuhang ibig niyang ipahiwatig. Noon ko pa napapansin ang kakaibang kinikilos ng best friend at ng boyfriend mo. Ayoko lang syempreng manghimasok dahil labas na ako sa kung anumang problema ng mga empleyado ng H&J Enterprise. Huwag ka nang mag-resign. I-a-assign na lang kita sa Maynila. And if you want ay pwede kang sumabay sa akin bukas. Sa unang pagkakataon ay nakita niya itong ngumiti sa kanya. Kung katulad siguro siya ng mga babaeng nagkakagusto sa matikas nilang manager na si Luis, ay baka kinilig na siya sa ginawa nitong pagngiti sa kanya. Inilipat din po kayo? Curious niyang tanong dito. Yup. So paano? Babalikan na lang kita dito bukas After lunch, okay? Aasikasuhin ko pa kasi ang pagda-transfer ko sa'yo. Paalam nito. Sige. Thank you so much, Sir Luis. Anya. Luis na lang. Ngumiti itong muli sa kanya sabay gulo sa buhok niya. Tipid siya dito ngumiti. Nagpaalam na rin sa kanya ang lalaki dahil may gagawin pa umano ito. Mas mainam na rin siguro yun. Wala rin naman ako maiiwan dito Kaya hindi mabigat para sa akin na umalis. Mahina niyang sabi. Mabigat na hangin ang pinakawalan niya bago nagtungo sa kusina. Ngayon niya pa lamang naramdaman ng gutom, kaya't ngayon lang siya maghahanda ng pagkain. Tipikal na agahan lang ang hinanda niya. At nang matapos kumain ay naligo na siya at inayos ang sarili. Tsaka gumawa ng resignation letter na ipapasa sa dating kumpanyang pinapasukan. Okay ka. Hindi mo sa kanila ipakikitang mahina ka. Ipakita mo sa kanila na parang wala lang sa'yong lahat. Na parang walang nangyari. Na hindi ka broken. Chin up, Liana. Kumbinsin niya sa sarili nang simulang ihakbang ang mga paa sa pinagtatrabahuhan. Sure ka na ba talaga sa plano mo? Nakapila pa naman ang pangalan mo para sa promotion. Mawawalan ako ng masipag na employee niyan. Nalulungkot nitong sabi. Nahihiya naman siyang ngumiti rito. Ayaw man niyang umalis pero ayaw naman niyang manatili. Lalo't katrabaho niya ang 2 taong nanakit sa kanya ng lubos. Opo, Ma'am V. Gusto ko rin po kasing mag-explore. Makakilala ng mga bagong kaibigan. At saka po, gusto ko rin po talagang makapagtrabaho sa syudad. Noon ko pa pong gustong manirahan at magtrabaho dun At saka ma'am, alam naman po nating mas malaking oportunidad doon kesa po dito sa atin. Matapat at puno ng paggalang niyang sabi sa head ng department nila. Nakakaintindi naman itong tumango kasunod ng pagtapik sa kanya.
O siya, mukhang hindi na talaga kita mapipigilan dahil buo ng desisyon mo. Basta, huwag kang makakalimot ha. Mangamusta pa rin sa maganda mong boss. Pabiro nitong sabi. Oo naman po, Ma'am V. Naku, mamimiss kong maladyos ang employee ko. Pahabol pa nito kasunod ng pagtayo at pagyakap sa kanya. Natatawa na lamang siyang gumanti ng yakap. Laking pasasalamat niya na hindi na sa kanya nagtanong si Ma'am V. Higit sa lahat ay hindi na muli pang nag-cruise ang landas nila ng dating nobyo maging ng dating kaibigan. Habang pauwi ay naisipan niya ng mamili ng mga kakailanganin niya para sa biyahe. Nagpa-take out na lang din siya ng kakainin niya para mamaya dahil magiging abala siya sa pag-ayos sa mga gamit. Plano niya na rin kasing ibenta ang bahay niya dahil dun niya na sa Maynila gustong tumira for good. Ready ka na? Matamis ang ngiting bumungad kay Liana matapos pagbuksan si Luis. Tipid siya dito ngumiti bago sumagot. Oo. Hindi ka naman ba nahirapang magpaalam kay V? Paboritong empleyado ka pa naman nun? Tanong nito kapag Juan. Hindi naman. Sagot niya. Kinuha na nito ang gamit niya at ipinasok sa loob ng compartment ng sasakyan. Pwede kang matulog muna. Gigisingin na lang kita kapag tanghali na. Anito. Kasalukuyan na nilang binabaybay ang kahabaan ng kalsada. Tipid siya dito ngumiti, kasunod ng kanyang pagtango. Wala rin naman siyang maisip na topic nilang dalawa kaya't minabuti niyang tulugan nilang muna ang mahabang biyahe. Samantala, abala si Zairon sa pagpirma ng mga papeles na naroroon sa ibabaw ng kanyang mesa. Natambak na yon dahil palagi siyang nasa site. Focus siya doon nang may biglang pumasok. Sinong nagsabing pwede kang pumasok? Tamad at masungit niyang tanong kay Marlon. Kaibigan niya ito simula pa nung college. Hindi niya nga lang ito gaanong sinasamahan dahil puro babae lang naman ang inaatupag. Grabe ka naman sa gwapong kaibigan mo. Hindi mo man lang ba ako na-miss? Kunwari nasasaktan nitong sabi. Hinila pa nito ang silyang naroroon at saka doon na upo. Sira ulo, ano bang kailangan mo? Hindi niya binibitawan ng ballpen. Patuloy pa rin siya sa ginagawa. Isang beses niya lang na tinapunan ng tingin ng kaibigan. Para lang siguraduhin ito nga ang walang paalam na pumasok sa opisina niya. Grand opening ng ipinatayo kong bar sa Makati bukas ng gabi. Nag-invest ka doon ng 50%, kaya hindi pwedeng wala ka roon. Seryoso pa nitong sabi. Doon niya lang ibinaba ang hawak na ballpen tsaka sinalubong ang tingin ng kaibigan. What time? Tanong niya rito. Saglit pa muna itong nag-isip bago sumagot. Siguro bago mag-8 dapat nandun ka na. Hihintayin kita ha. You know the address. O bye bro. Marami pang kailangan gawin kahit hindi na kita iistorbohin. Tumayo na ito at marahan siyang tinapik sa braso. I-check mo na yung schedule mo dude. Niisipan itong pahabol bago tuluyang umalis. Wala naman siyang ibang gagawin bukas ng gabi. Kaya talagang makakapunta siya. Babalikan niya na sanang ginagawa ng tumunog ang cellphone niya. Tinignan niya lang yun at hindi na nag-abala pang sagutin ang tawag ng kung sino. Unknown kasi ang nakarehistrong numero at kapag ganun ay hindi niya talaga sinasagot. Hihintayin niya na lang munang mag-send sa kanya ng message ang numerong yon para sa pagpapakilala bago niya tanggapin ang tawag nito sa kanya. Matulin pang lumipas sa mga oras hanggang sa hindi na ni Zairon na malaya ng oras. Inabot na siya ng dilim sa loob ng opisina. Talagang tinapos niya kasi ang nakatambak niyang trabaho para naman maging magaan ang trabaho niya bukas. Inaabuso mo na ng sobrang katawan mo anak. Anong oras na pero ngayon mo lang naisip na umuwi? Puno ng pag-aalalang sinalubong ni Carla ang panganay na anak. Humalik na muna si Zairon sa pisngi ng ina bago dito magpaliwanag kung bakit ginabi siya ng husto. Tinapos ko lang po yung mga natambak na trabaho, ma'am. Kumain ka man lang ba ng hapunan mo? Yes, ma'am. Tipid ang ngiti niyang tugon. O sige na, magpahinga ka na. Ipagahanda kita bukas ng masarap na agahan. Tumango na siya't iniwan ng ina doon. Oh, kamusta naman ang nilipatan mo? May new friends ka na ba agad? Bungad na kagad kay Liana ni Ma'am V na tumawag kagad sa kanya. Pagka-out niya sa nilipatang trabaho. May mga nakakausap naman po ako dito.
Actually, niyayaya nila akong mag-bar at pumayag naman po ako. Magiliw niyang kwento dito. Liana! Mabilis niyang naibaling ang tingin sa bumukas sa pinto ng apartment, kung saan niya napiling magstay muna hanggat hindi pa siya nakakahanap ng bahay na pwedeng i-rent to own. Wait lang muna Ma'am V Anya sa kausap. Sure, take your time. Bye. Ito na mismo ang nagbaba ng linya. Nakaistorbo ba ako? Nahihiyang tanong sa kanya ng katrabaho at kasama na rin sa apartment. Hindi naman. Bakit nga pala, Lisa? Ngumiti siya dito matapos itabi ang cellphone. Mabilis namang ipinakita ni Lisa ang itinatagong dress mula sa likod. Tada! Ito ang isusuot mo mamaya. Excited nitong sabi. Nangunot naman ang noon niya dahil ma-expose masyadong likod niya sa itim na backless dress na ito. Oh, bawal sabi ang KJ Take this na, okay? Magpapaganda pa ako para naman mapansin ako ni Sir Luis. Kinikilig pa nitong sabi. Unang kita pa lang kasi nito sa lalaki ay nahulog na ito agad. Bye, Nabi! Kumaway na ito at patakbong lumabas. Naiwan naman siyang iiling-iling habang sinisipat ang isusuot niya mamaya. Bahala na. Sambit niya tsaka naghanap ng ipapares niyang sandals sa dress na ibinigay ni Lisa. Saktong 7:00 nang matapos si Liana sa pag-aayos sa sarili. Kinulot niya na lamang ang tuwid at mahaba niyang buhok para maiba naman. Light lang din ang makeup niya dahil dun siya sanay. Ang blooming ng makeup mo, P. Parang a-attend ka lang sa prom Nakangiting puri sa kanya ni Lisa. Salamat, ikaw din ang ganda mo. Puri niya dito. Thanks. Hindi ba dito pupunta si Sir Luis para sunduin tayo? Tanong nito habang panay ang tanaw sa labas ng gate. Walang sinabi Pero ang alam ko dadaan na lang siya sa bar pagkatapos ng ginagawa niyang proposal. Ganun ba? So tara na? O sige. Sabay na silang sumakay sa sasakyan ni Lisa at tuluyang binaybay ang kahabaan ng kalsada. Hindi naman kalayuan ng bar, kaya't ilang minuto lang ay naroroon na sila. Pagpasok pa lang ay nakakaindak na tugtog na ang bumungad sa kanila. Medyo siksikan sa entrance pa lang dahil grand opening ng bar na ngayon palang bubuksan para sa mga tao. Whoo! Ang sarap maging malaya! Nakataas ang dalawang kamay ni Lisa habang sinasabayan nito ang pinatutugtog ng DJ. Napapangiti lamang si Liana habang pinagmamasdan ng bagong kaibigan. Liana, tara na! Aya nito sa kanya. Kapag may tama na ng alak, tsaka ako sasabay, no? Natatawa niyang sabi rito. Sinadya niya pang lakasan ng boses para marinig din siya nito. Tumangon naman to kaya't ipinagpatuloy niya ng pag-inom. Hindi na umano si Luis makakasunod dahil may mahalagang pupuntahan pa. Mag-isa ka yata, miss. Gusto mo, samahan kita? Papuntang langit. Nangaakit ang tonong niya ng lalaking lumapit kay Liana. Naupo pa ito sa tabi niya at walang paalam na pinadausdos ang malalapad nitong kamay sa lantad niyang likod. Pakialis ng kamay mo bago pa kita balian dyan. Nagbabantang utos ni Liana. Marunong siyang ipagtanggol ang sarili dahil inaral niya yon. At kahit pa medyo lasing na alam niya pa rin ang mga nangyayari sa paligid. Wow! Sobrang tapang mo naman. Ganyan pa naman ang gusto ko sa mga babae. Palaban sa una pero bibigay din naman sa huli. Aray! Lintik ka! Babali ang kamay ko, babae ka! Namaylipit na lang ito sa sakit nang mabilis na kumilos ang dalaga. At walang kahirap-hirap na pinilipit ang malaki nitong braso. Binalaan na kita pero hindi ka nakinig. Hindi lahat ng babae pwede mong bastusin. Pakatatandaan mo yan ha? Panggigigil niya pa sa braso nitong halos mabali na. Bago niya pa tuluyang bitawan. Kakaibang babae. Namamanghang wika ni Marlon na kanina pang pinagmamasan ng dalagang walang kahirap-hirap. Kung pahirapan ng lalaking halos triple ang laki dito. Ang tindi niya. Nakakabilib talaga mga babaeng ganyan. Yung mga ganyan ang palagi kong iiwasan kahit paubod ng ganda Dahil kapag nagalit yan, titiklop ka kahit maskulado ka pa. Diba bro? Baling ito kay Zairo na tahimik lang na pinagmamasan ng dalagang. Ngayoy sinisimsimuli ang kupitan ng alak nito. Lintik naman Zairon. Para naman ako nakikipag-usap sa hangin sa'yo.
Kamot ulong reklamo nito. Then, shut up! Malditong tura ni Zyron na nagpalaglag sa panga ng kaibigan. Langya naman oh. Naiiling na lang nitong nilagok ang laman ng baso. Pupusta ako na makukuha mong magandang babae na yan ngayon. Kanina mo pang tinitignan eh. Ni hindi ka nga kumukurap kahit isang beses. Ngising tudyo ni Marlon kay Zyron. Pero imbis na sumagot sa kantsaw na yun ng kaibigan, ay ngumisi lamang siya dito. Mukhang mapagbibigyan ko ng request sa akin ni Mama. Pagkasabi, tumayo siya't iniwan ng kaibigang napanganga na lamang. At mula sa likod ng dalagay sumabay siya sa nakakaakit nitong sayaw. Masyadong lantad ang likod mo. Bulong niya sa mismong tenga ng dalaga na nagpaigtad dito. Don't move. I'm covering your back that you're exposing too much. Maotoridad niyang utos sa dalaga na para bang pagmamay-ari niya ito. Hindi naman ni Liana maintindihan ng sarili kung bakit imbis na kabang maramdaman ay pananabikang namutawi sa kanya. Nais niya kasing makita ang mukha ng lalaking merong baritonong tono. Ngunit ayaw naman siya nitong payagang humarap. Sino ka ba? At saka, bakit ka ba masyadong nakikialam? Pagsusungit niya sa lalaki. Huminto siya sa pagsasayaw dahil natatamaan na ng pang-upo niya ang harapan ng lalaki. Na sa tingin niya ay nabubuhay matapos idikit ang sarili nito sa kanya. Zyron, your soon-to-be husband. Pagkasabi, pinaharap siya nito at mapangahas siyang siniil ng halik. Nanlaki ang mga mata niya sa kapangahasan nito. Gumapang pang malalapad nitong kamay sa likod niya na nagbibigay init lalo sa buong sistema niya. Hindi itong unang beses na nakaranas siya ng halik. Ngunit sadyang nakakapanghina ng tuhod ang halik na iginagawad sa kanya ng estrangherong lalaki. Darang na darang siya sa halik nito. Bawat hagod ng dila at labi nito'y nagbibigay ng matinding kiliti sa kanya. Ramdam niya kaagad ang pamamasa kaya't napakapit na siya rito. We can't make it here. Sa unit tayo. Paus na bulong ni Zyron sa dalaga nang pakawalan niya ang matamis at malambot nitong mga labi. Hinaplos niya pa ang mukha nito't pinataka ng halikang noo. Pati na ang tungki ng matangos nitong ilong na nagpapula sa magkabilaan nitong pisngi. Hindi niya itatangging maganda ang dalaga. Marami na siyang nakitang magagandang dilag. Pero sadyang sa dalagang ito lamang siya nagkaroon ng interes. Pero hindi kita kilala. Sa wakas ay sambit ng dalaga. You'll know me soon. Isang pilyong ngiti ang binigay ni Zyron bago akayin palabas sa bar nila ng kaibigang si Marlon na napanganga na lang sa mga pinaggagawa niya. Sa sasakyan pa lang ay naglulumikot na ang malalapad na palad ng binata sa hita ng nadadarang na dalaga. Tuluyan ang nawala sa wisyo si Liana dahil sa kakaibang init na hatid ng hindi kilalang lalaki sa kanya. Halos kapusin sila ng hangin nang sa wakas ay tuluyan nilang narating ang unit ni Zyron. Sa elevator pa lang kasi, hindi na paawat ang binata sa pag-angkin sa labi ng dalaga. Paang ginamit ng binata upang sarhan ang pinto dahil buhat niya na ang kauna-unahang babae na nagawang buhayin sa unang pagkakataon ng natutulog niyang dragon. Marahan ang ginawang paghiga ni Zyron kay Liana. Bawat madaanan ng labit kamay niya ay nagpapanginig at nagpapaliyad dito. Akin ka lang. Walang ibang sino man ang pwedeng umangkin sa'yo ng ganito kung hindi ako lang. Paus na sabi ng binata. Kasunod ng dahan-dahan niyang pag-alis sa saplot nitong kanina niya pang naisirain noong nasa loob pa lang sila ng kotse. Tanging paghilinghing na lamang ang nagagawa ng dalaga. Bago sa kanya ang ganitong mga pangyayari. Ngunit nagagawa niyang sabayan ang bawat kilos at galaw ng binatang masyadong mapangahas sa lantad na lantad niyang katawan. Say my name. Paus na utos ng binata habang nakapwesto sa magkabilang hita ng dalaga. Napakagat na muna si Liana ng ibabang labi bago ito tawagin sa mismong pangalan. Zyron! Mariin niya na lamang na ipikit ang mga mata. Kasunod ng pagsabunot niya dito nang walang paapaalam nitong sinambang parting yun ng katawan niya. Paulit-ulit niyang tinawag ito mula sa pangalan hanggang sa tuluyang manginig. Tama na! Nanginig na siya't lahat ngunit ayaw pa rin itong tumigil sa ginagawa. Ni wala itong tinira ni isang katas. Lahat ay sinimot nito.
Naibaling niya na lamang sa kabilang direksyon ng tingin ng simula nitong tanggalin ang telang nagtatago sa alaga nitong kanina pang nagwawala. Look at me. Mapagmando nitong utos sa kanya. Nagmisulan siyang alipin nito nang sundin niya ang utos nitong yon. Sunod-sunod na lamang siyang napalunok nang lumantad sa birhin niya pang mga mata. Ang alaga nitong wawasak sa kanya ngayong gabi. Ang laki naman yata niyan. Nahihintatakutang saad ng dalaga. Napangisi sa binata. Hindi yan kakasya sa akin. Anya pa. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. But don't worry. I'll be gentle. Mga salitang kasinungalingan para sa kanya. Dahil hindi naman yun nangyari. Para siyang inararo ni Zyron. Panay mura pang lumalabas sa bibig nito pero imbis na sitahin, ay nasiseksihan pa siya dahil ang lamig ng malalim nitong mga boses. Hindi na halos ni Liana mabilang kung ilang beses nilang inabot ang rurok ng kaniig. Basta't ang tanging niya lamang alam ay madaling araw na nang tantanan siya nito. Siguro naman makakabuo agad tayo dahil kung hindi ay gabi-gabi kitang panginginigin. Mahinang sambit ni Zyron habang pinagmamasdan ng natutulog na dalaga. Napangiti na lamang siya dahil sa dami ng kiss mark na iniwan niya sa leeg at maging sa magkabilang balikat nito. Gigil na gigil kasi talaga siya sa mahubog nitong katawan. Siya ang una ng dalaga at ito naman ang nakauna sa kanya. Kakatuwaman ngunit ngayon lamang siya merong ikinamang babae. Saglit niya pa munang pinagsawaan ang maamong mukha ng dalaga bago siya dito yumakap at pilitin na ring matulog. Sikat ng araw ang nagpagising kay Liana kinabukasan. Ang bigat ng pakiramdam niya nang magising. Gusto niya sanang mag-inat pero parang may mabigat na bagay ang nakadagan sa binti at bewang niya. Ay putya! Natutup niya na lamang ang bibig nang sa paglingon niya. Isang matikas at simpatikong lalaki ang bumungad sa kanya. Nilinis niyang biglang lalamunan nang mag-flashback sa kanya ang lahat ng nangyari kagabi. Ano ba itong nagawa ko? Halos sabunutan niya ang sarili dahil ganun-ganun niya na lang kung isuko ang sarili. Sa hindi naman niya ganun kalubos na kilalang lalaki. Samantalang sa dating nobyo hindi niya magawang isuko ang iniingatang dangal. Malalim ang ginawa niyang paghinga bago dahan-dahang inalis ang kamay nitong nakaakap sa kanya. Napigil niya biglang paghinga nang gumalaw ito't mas yumakap pa sa kanya. Diyos ko po! Kahit ubod ng gwapo itong tumikim sa bataan ko hindi naman po ako dito magpapaabot pa. Impit niyang dasal. Ilang segundo muna ang pinalihis niya bago muling alisin ang kamay nitong nakadagan sa kanyang bewang. Tsaka lang siya nakahinga ng maluwag nang sa wakas ay matanggal niya na ang pagkakayakap at ang pagkakadantay ng binti nito sa hita niya. Ngunit mangyak-ngiyak naman siya sa hapding dulot ng nangyari sa kanila ng lalaki kagabi. Kanyon yata talagang alaga ng lalaking to Aray! Ngiwing daing niya habang dahan-dahang isinusuot ang saprot na ito mismong nagtangkal sa kanya kagabi. Ngayon lang nagtatayuan ang balahibo niya habang bumabalik sa kanyang alaala kung gaano sila kaagresibo ng lalaki kagabi. Nagmistulan siyang cowgirl sa ibabaw nito habang ito na may maninisid kung sisirin siya. Hoy bruha ka! Saan ka ba nang galing? Babaliw na ako kakahanap sa'yo kagabi. Pati si Luis alalang-alala na sa'yo. Saan ka ba nagpunta? Gulo-gulo ang buhok ni Liza nang salubungin siya nito pag uwi niya sa tinutuluyang apartment. Nahihiya naman siyang nagbaba ng tingin. At akma pa lang sanang hihingi ng paumanhin nang mabilis nitong hinawi ang mahaba niyang buhok. Gaga! Kaya ka naman pala nawala kasi nagpasipsip ka sa kung sino mang astang vampira kagabi. Nangingiting anas nito. Shoota! Ang dami mong kiss mark, B. Gigil na gigil siguro sa iyo yung kasama mo. Sino ba siya? Mayaman? May mansyon? May kotse? Ano? Sagot! Sandali naman. Pumasok na muna tayo dahil nakakahiya kung may iba pang makakakita sa itsura kong ito. Pinangunahan niya ng pagpasok na agad namang sinundan ni Lisa. Pagkagat na lang talaga ng labi ang ginagawa niya habang papasok sila. Upang tiisin ang hapdi ng sa ganun ay tuwid pa rin siyang makapaglakad. So ano na nga? Sino yung umano sa'yo ha? O sisa muli sa kanya ni Liza.
Tumabi pa ito sa kanya't atat na naghintay sa kanyang magiging sagot. Hindi ko alam eh. Basta Zyro ng pangalan. Nahihiya niyang pag-amin dito. Ay gaga. One night stand lang ang peg mo? Paano pag halimbawang nabuntis ka? Paano mo hahabulin ng lalaking yun kung pangalan lang ang tangi mong alam sa kanya? Pero in fairness, kapangalan ng bumembang sa'yo ang tanyag na CEO ng construction firm dito sa Maynila. Anas nito, tanging pagkibit-balikat lamang nagagawa niya. Dahil maging siya'y hindi alam ang gagawin sakali mang magkatotoo ang lahat ng sinabi ng kaibigan. Bahala na, tangi niyang nasabi. Sino? Si Batman. Tikwas ang kilay nitong tanong sa kanya. Ako, syempre. Balabag niyang sagot dito. Sa kabilang banda naman ay kagigising lamang ni Zyron. Wala na sa tabi niyang dalaga ng kapain niya ito. Tanging ang pulang mancha sa kubrekama ang tanging naiwan nito sa kanya. Sa tingin mo, matatakasan mo ko? Blanco ang mukha niyang sabi bago bumangon at diretsyong pumasok sa banyo. Matagal siyang nagbabad sa tubig hanggang sa tuluyang mapalis ang init na bumubuhay sa bawat himaymay ng katawan niya. Sa isang iglap ay nagawa siyang pabagsakin ng dalaga. Pasado 11:00 na rin ang tuluyang nilisan ni Zyro ng kondo. Sa kumpanya na siya tumuloy imbis na sa kanilang mansyon dahil matinding usisaan na naman ang isasalubong sa kanya ng ina. Bagaman naroroon na sa loob ng opisina, ay laman palagi ng isipan niya ang dalaga. Na hindi na ito napalis kahit na ilang minuto man lang sa isipan niya. Binubuhay nito ang nakatago niyang alaga kahit wala naman ito sa tabi niya. Nang hindi na mapakali ay kumuha siya ng lapis at malinis na papel at mano-mano doong ginuhit ang mukha ng dalagang nakasama kagabi. Laking panghihinayang niya na hindi niya magawang alamin ang pangalan nito. Simon, may isang tao kong gustong ipahanap sa iyo. Maotoridad niyang utos sa sekretarya nang sa wakas ay tuluyan niyang matapos ang ginuguhit. Ano po ba yun, sir? Magalang na tanong nito sa kanya. Hanapin mong babaeng to at dalhin mo siya sa akin. Do whatever it takes, makuha mo lang ang babaeng yan. Huwag kang magpapakita sa akin hanggat hindi mo siya nagagawang iharap sa akin. Iniabot niya ang papel dito kung saan niya iginuhit ang malaanghel na mukha ng dalagang nakasama kagabi. Sige sir, pero pwede ko bang malaman kung anong pangalan niya? Tanong nitong nagpakunot sa kanyang noo. Sa tingin mo ba, kung alam kong pangalan ng babaeng yan, mag-aaksaya pa ako ng oras para iguhit ang mukha niya sa papel? Find her! Now! Itinuro niyang pintot matalim ang tinging ipinukol sa sekretarya. Nahilot niya na lamang ang sentido ng tuluyang mawala sa kanyang paningin ang sekretaryang si Simon. Hindi niya magawang ituon sa trabaho ang buong atensyon dahil okupado ng dalagang isipan niya. Kaya't minabuti niyang iwan na lamang ang kumpanya. Good afternoon, sir. Kabi-kabilaan ang ginagawang pagbati sa kanya ng mga empleyadong nakakasalubong habang binabaybay niya ang kahabaan ng hallway. Kita niya sa mga babaeng empleyado ang matinding paghanga na nagpapakibot sa sentido niya. Dahil oras ng trabaho, ngunit kung magtilian ng mga ito ay parang wala sa kanya-kanyang departamento. Do your work. Stop staring. Masungit niyang sita sa babaeng janitress na tunganga na habang nakatingin sa kanya. Ang dulas ng tiles. Ayusin mo yung trabaho mo bago pa may madisgrasya sa kapabayaan mo. Anya pa rito. Nahihiya itong nagbaba ng tingin, kasunod ng paghingi sa kanya ng paumanhin. Naiiling na lang niya itong iniwan hanggang sa tuluyang marating ang parking, kung saan nakapark ang kanyang Ducati. Yun ang gagamitin niya sa ngayon. Hilig niya ang pagmumotor lalo kapag may mga bagay na gumugulo sa isipan niya. Patay na! Nanlulumong na paupo si Liana sa tiles ng banyo habang hawak ang pregnancy test na binili niya kanina. Kakaiba na kasi ang mga nararamdaman niya. Delayed din siya at nagke-crave ng mga pagkain hindi niya naman gustong kainin noon. Kaya niya naisipang bumili noon. 2 linyang nakalagay sa PT. Senyales na nagdadalang tao siya. Nangyari na nga yung kinatatakutan ko. Mangiyak-ngiyak siya nang haplusin ng manipis na tiyan. Anak! Biglang tumulo ang luha sa mga mata niya nang masabi ang ganong kataga sa unang pagkakataon. Sa isang iglap
ay magiging isa siyang ina ngunit walang asawa. Nakakalungkot lang dahil wala siyang maibibigay na isang masaya at buong pamilya sa kanyang anak. Magkakasunod na katok sa pintong nagpaayos sa kanya. Huminga siya ng malalim at saka pinalis ang luha. Itinago niya na rin sa bulsa ang PT tsaka siya lumabas ng banyo. "Sandali naman!" Sigaw niya dahil walang patid sa pagkatok ang taong nasa labas na parang gustong sirain ang pinto ng bahay niya. Oo, bahay niya dahil ilang araw lang matapos mangyari ang gabing yon ay meron na siyang nahanap na bahay na masasabi niya ng kanya. Dahil ipinagbili na ito sa kanya ng may-ari na mas piniling sa ibang bansa tuluyang manirahan. Ang naging benta sa bahay niya sa probinsya ang ginawa niyang pambili sa bahay niya ngayon. Nakasya lang talaga para sa isang pamilya. "Ano ba? May plano ka bang sirain ang pinto ng bahay ko?" Nabitin sa area mga dapat niya pang sasabihin nang bumungad sa kanyang mga mata ang lalaking may dahilan kung bakit hindi siya dinatnan. "Sino ka?" "Huwag kang magpanggap na parang hindi mo ko kilala. Halos mabaliw ka sa katatawag sa pangalan ko habang paulit-ulit nating inaabot ang Mabilis niyang natakpan ng walang kapreno-preno nitong bibig dahil nakakahiya kung may makakarinig. Tumingkayad pa siya para maabot niya lamang ito. "Bunganga mo naman, Leche." Pinanlakihan niya pa ito ng mata kasunod ng paglingalinga sa paligid. "Move!" Inalis nito ang kamay niyang nasa bibig nito at parang bagong kasalang sila kung buhatin siya nitong papasok ng bahay. Napahinto na lamang ito nang marinig ang pagbagsak ng isang bagay mula sa bulsa niya. "You're pregnant?" Nang huhulang tanong nito bagaman hindi pa nakikita ang dalawang guhit ng kit, ay alam na nito kung para saan yun. Hindi." Tanggi niya na nagpakunot sa noo ni Zyron. Ibinaba siya nitong saglit upang kunin ang nahulog na piti mula sa kanyang bulsa. Kung bakit ba naman kasi sobrang babaw ng bulsa niya, nakita tuloy nito. Wala pa naman siyang planong ipaalam dito. "Really?" Tikwas ang kilay nito na pumihit paharap sa kanya matapos pulutin ang PT. "Then what's the meaning of this?" Seryosong tanong nito sa kanya habang dahan-dahang lumalapit. Napapalunok naman siya habang dahan-dahan ang ginagawang pag-atras. Napulot ko lang yan." Kung todo dinay niya pa. "Sa loob ng bahay mo? Sa tingin mo talaga maniniwala ako sa mga kasinungalingan mo? Marami akong ipinunla sa'yo, kaya hindi imposibleng magkaroon ng supling dyan sa sinapupunan mo. Buntis ka, magkakaanak na tayo. Tama ako, hindi ba?" Tuluyan niya itong nasukol. Wala siyang kawala sa mapanuri nitong mga tingin. "Ano naman ngayon kung buntis nga ako? One night stand lang ang nangyari sa atin." Giit niya. "No, it's not. Sinabi ko sa'yo bago pa lang kita angkinin na magiging asawa kita. At ngayon natin yon gagawin." Anito kasunod ng pagbuhat sa kanya. At mabilis na pagpasok sa kanya sa sasakyan nitong sa harap ng bahay niya lang ipinarada. "Ano ba? Baliw ka na. Hindi ikaw ang magdidesisyon kung hindi ako. Kaya ibalik mo ako sa loob." Singhal niya dito. "Masama sa buntis ang magalit, kaya kumalma ka dyan." Mahinahong anito na nagpalaki naman sa butas ng ilong niya. Sira ulo ka pala eh. Sino yung tangang hindi magagalit matapos mong basta nalang kunin? Naiwang nakabukas yung pinto ng bahay ko. Pag nawala talaga yung mga gamit ko dun, humanda ka talaga sa akin. Nagingit-ngit sa galit na banta niya pa rito. "Isa pa talaga, hahalikan na kita dyan." Banta rin nito ngunit hindi siya nagpatalo. Ginulo niya ang pagmamaneho nito. "Damn it! Madidisgrasya tayo na ba? Madadamay pang anak natin, Liana." Galit ang natataranta nitong boses. Kung hindi kasi nito nakabig pa kaliwang manibela, ay baka sumalpok na sila sa kasalubong na van. "You're insane!" Sorry." Gusto niyang sabunutan ng sarili sa katangahang nagawa. Nanginginig ang kamay nang magbaba siya ng tingin. Tsaka niya lang kasi napagtanto ang katangahang nagawa. Muntik na sila. Madadamay pa sana ang wala pa nilang kaalam-alam na anak sa hindi niya pinag-isipang kilos. "Hindi ko sinasadya. Gusto ko lang namang ibalik mo ako sa bahay ko." "No, magtino ka dyan. I assure you na wala ni isa mang gamit sa bahay mong mawawala. Kailangan na kitang iharap kay ma'am ngayon din mismo
dahil ikaw ang ipangre-regalo ko sa kanya. Ako? Bakit naman ako? Mukha ba akong regalo? Our baby. Pagdatama nito. Bahala ka. Basta iuwi mo ako pagkatapos. Kondisyon niya lang dito. Sinabi ko namang hindi, di ba? Ilang beses ka bang inirin ng nanay mo't hindi mo magawang intindihin ang salitang hindi pwede? Napipika na nitong sabi. Ang tigas naman ng mukha mong sabihan ako niyan. Dialogue ko dapat yan eh. Ako nga ang dapat na mapika sa'yo. Dahil hindi ka nakakaintindi na gusto kong iuwi mo ako pagkatapos. Nakulong na lamang ang mga salitang nais niya pang sabihin nang biglang kabigin itong batok niya at mapangahas siyang hinalikan sa labi. Binalaan na kita pero hindi ka nakinig. Parusa ko yan sa'yo. Masungit nitong sabi at saka muling ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Wag nang makulit ha. Ginulo pa nito ang buhok niya bago isagad ang bilis ng pinatatakbong sasakyan. Namuka, sa nanay mong punta natin, hindi sa impyerno. Mahigpit na lamang siyang napakapit sa upuan dahil sa kabang dulot ng pagiging kaskasero nito. Hindi ka mapapano lalo kung akong driver mo. Kumindat pa ito kaya't ang kilay niya biglang nagpalpitate. Langya ka? Pag itong anak mo na paano lagot ka talaga sa nanay mo? Sapo ang manipis na tiyan nang takutin niya ito. Tsaka lang siya nakahinga ng maluwag na unti-unti nitong binagalan ng pagmamaneho. Takusa, mahina niyang sabi. I'm not. Naisip ko lang na tama ka nga. Sumusukong nito. May gusto ka bang kainin? Kapag ko ay tanong nito sa kanya. Wala, katatapos ko lang kumain nung dumating ka. Okay, matulog ka na muna. Gigisingin na lang kita kapag nando na tayo. Mahinang mando nito. Ayoko. Sabihin mo na muna sa akin kung paano mo nalaman kung nasan ako. Pinahanap kita. Tipid lamang na sagot ni Zayron sa kanya. Siguro hindi mo makalimutan yung ginawa natin ano? Kaya mo ko pinahanap. Pinunlaan kita kaya't natural lang nahanapin kita. Sure mo na agad na may mabubuo? Paano pala kung baog ako? You're not. Nakangising sambit nito at napaismid sa kanya. Wala na rin naman siyang ibang maisip na sasabihin, kaya't ibinaling niya na lang ang tingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Liana. Sasamahan kitang magpa-check up bukas ha? Oh, sige. Hindi niya alam kung bakit biglang kumabog ng mabilis ang puso niya. Dahil lamang sa sinabi nitong yon. Para bang may mainit na kung ano bigla na lang humaplos sa kanyang dibdib. Mabilis na lamang siyang nag-iwas ng tingin nang ngumiti ito. Bigla siyang nahiya sa mapuputi at pantay-pantay nitong ngipin. Ayaw niya ring ipakita ang naging epekto ng ngiti nitong iyon sa kanya. Ilang minuto pa'y tuluyan na nilang narating ang mansyon ng mga De Castro. Uy, Zayron, bakit ang daming tao dito sa inyo? May okasyon ba? Tanong kagad ni Liana nang makapasok sila sa loob. Nakakahiya naman tong suot ko. Nakapambahay lang ako tas silang gesente ng mga damit. Nagmistulan siyang batang nahihiya nang magtago siya sa likod nito. Nakita tuloy ng mga bisita ni Carla ang pagngiti ng kilalang masungit at istriktong CEO ng construction firm at nagtatayugang mga hotel sa syudad. You're still gorgeous. Bulong nitong nagpainit sa magkabilaan niyang pisngi. Let's go. Ipakikilala kita kay Mom. Nagpatangay na lamang siya dito nang akayin siya nito sa may parting hardin. Mom! Tawag ni Zayron sa inang nakikipagtawanan sa mga kaibigan nito. Marahan pang naging paglingon ni Carla. Otomatikong lumapad ang ngiti nito nang makitang merong kasamang babae ang panganay na anak. Mukhang nakapili na rin sa wakas ang panganay mo ah. Natatawang sabi ng isa sa mga matatalik na kaibigan ni Carla. Mukha nga. Agap na sang-ayon dito ni Carla. Hi Iha, anong relasyon mo sa anak ko? Malambing nitong tanong sa dalaga. Your soon-to-be daughter-in-law. Si Zayron na ang sumagot. Naku, hindi po totoo yun, ma'am. Agad namang tanggi ni Liana na masyadong nabibigla sa mga nangyayari. Kunot noong tumingin sa kanyang binata. Kaya't pinandilatan niya ito dahil pala desisyon masyado. Magkakaanak na tayo. Giit ni Zayron. Pero walang tayo. Giit din ni Liana. Nagpalipat-lipat tuloy ang tingin sa kanila ng mga kaharap.
I'll court you then. Walang paligoy-ligoy na sabi nito. Sagutin mo na agad, iha. Hindi naman mapigilan ni Carlang hindi sumabat. Inabot pa nito ang palad ng dalaga at marahan yung hinagod-hagod. Totoo ba, iha? Magkakaroon na ako ng apo? Kitang ningning sa mga mata nito. Halata mo talaga ang labis na pananabik magkaroon lang ng sariling apo. Opo, ma'am. Nahihiyang sagot niya. Ano ka ba? Tita na lang. Nagulat siya nang yakapin siya nito. Thank you, iho. Hindi mapapantayan ng kahit na anumang material ang regalo niyong ito sa akin. Masungit man niyang anak ko, pero mabuti ang tao. Bigyan niyo ako ng maraming apo kapag kinasal na kayo, ah. Ginagapan nito ang kamay niya kasunod ng paghaplos sa manipis niyang tiyan. Hello, baby. Excited na si mamitang makita at makarga ka. Bilisan mo sa pagpapalaki sa tiyan ng mami mo, ha? Anito habang patuloy na hinahaplos ang kanyang tiyan. Nagkatinginan sila ni Zyron at naiiling na ngumiti sa isa't isa. Clingy ang si ma'am. Bulong nito sa kanya. Ayos lang. Nung nabubuhay si ma'am parang katulad lang siya ni tita. Mamaya na yung bulong-bulungan nyo. Hiramin ko muna itong nililigawan mo, anak, ha? At nang maipakilala ko sa mga amigas ko. Gusto sanang umangal ni Zyron dahil plano niyang ilibot ang dalaga. Ang kaso naunahan na siya ng ina. Naiiling na napangiti na lamang siya habang pinagmamasdan ng mga ito. She's beautiful. Nagulat na lang si Zyron sa biglang pagsulpot ng kapatid. Bakit nandito ka? Masungit na tanong ni Zyron sa kapatid. Bakit? Dito rin naman ako nakatira. Iisang nanay natin, kaya bakit ka pa nagtataka? Natatawang sagot nitong ikinarolyo ng mga mata ni Zyron. Stop staring at her. She's mine. Mapang-angking banta ni Zyron kay Sixto nang mapansing titig na titig ito sa babaeng isang buwan niya ring pinahanap. Isang buwan din siyang hindi halos makatulog dahil palaging pumapasok sa isipan niya ang dalaga. Oh, kailan ka pa natutong bumakod sa babae, ha? Hindi pa naman siguro kayo kaya wag mo masyadong bakuran. Inaasar lamang ni Sixto ang nakatatandang kapatid dahil ngayon niya lang ito nakitang ganito. Though nagagandahan talaga siya sa ipinakilala nito sa kanilang ina. Hindi mo ko kayang kalabanin. You know me, Sixto. Pagkasabi iniwan niyang kapatid nangingiti-ngiti. But she's also my type. Habol pa ni Sixto na nagpatigil sa kanya. Matalim niya itong tinignan kasunod ng pagbalik niya sa kanina'y kinapupwestuhan. Kuenelyuhan niya ito't mata sa matang tinignan. Wag mo akong susubukan! Gigil niyang sabi sa kapatid. Natuon tuloy ang tingin sa kanila ng mga tao. Zyron! Sixto! Ano bang ginagawa niyo? Umalingaw-ngaw ang nagsasaway na boses ni Carla. Ginoong mga bata kayo? Konsumido nitong nilapitan ng mga anak. Kasunod si Liana na nagugulat sa inaakto ni Zyron. Ano bang problema? Maghiwalay nga kayo. Pumagit na ito't pinamewa nga ng mga anak. Birthday ko ngayon tapos ganyan kayo? Ang daming tao hindi niyo ba napapansin? Ano ba problema? Mahinahong tanong nito sa mga anak habang nagpalipat-lipat ang tingin sa dalawa. Ano walang sasagot? Umarko ang isang kilay nito dahil ni isa sa dalawa hindi man lang nag-aabalang magsabi kung ano bang nangyayari. Zyron, tinatanong ka. Kinalabit na ni Liana ang lalaki dahil blanko lamang ang tingin nito sa ina maging sa kapatid. Let's get out of here. Happy birthday, Mom. Excuse me. Pagkasabi, hinila niya ng dalaga paalis doon. Tinatawag pa sila ni Carla ngunit wala ng plano pa si Zyron na bumalik. Baka masuntok niya lang ang kapatid kapag pinilit niya pang bumalik doon. Uy, ano ka ba? Nakakabastos naman yung ginawa mo kay tita. Tinatawag tayo pero hindi ka man lang nakinig. Ano ba kasing problema? Naroroon na sila sa loob ng sasakyan at kasalukuyang binabaybay ang kalsada. Pabalik sa bahay ni Liana. Kukunin natin ang mga gamit mo. Malamig ang boses na sambit ni Zyron. Kainis naman to. Hindi naman yan ang sagot na gusto kong marinig sa'yo eh. Napahalukip-kip sa inis niyang sabi pero imbis na sagutin nito ang tanong niya, tinaasan lamang siya nito ng kilay. Kita mo to, kalalaking tao ang taray-taray.
Hindi makapaniwalang sambit niya. Bahala ka nga riyan. Hindi niya na lamang ito pinansin pa at inabala na lang ang sarili sa pagtanaw sa nagtatayugang mga building mula sa labas ng bintana ng kotse. Marry me, Liana. Basag ni Zayron sa katahimikang bumalot sa kanila. Gulat ang rumehistro sa maamong mukha ng dalaga nang muli nitong ibaling ang tingin sa kanya. Nasa tamang katinoan ka ba? Oo nga't nabuntis mo na ako. Pero hindi naman natin gustong isa't isa. Ni hindi ka nga nanligaw. Nag-offer ka lang ng panliligaw. Pero wala namang gawa. Pa-check up din kaya natin yung utak mo. Mahabang litanya niya rito. I like you. Pag-amin nito matapos niyang tumahimik. Ngiwing sambit niya. Seryoso? Ako talaga? Naituro niya pa ang sarili. Hindi makapaniwalang gusto pala siya nito. Bighaning-bighani ka siguro sa akin, ano? Sinundot-sundot niya pa ito sa tagiliran. Stop it! Hinuli nito ang kamay niya at marahan yung pinisil. I said I like you. Yun lang. Huwag kang masyadong asyumera. Umirap muli ito at hindi na nag-abala pang kausapin siya. Kaya naman pala hindi ka na namin dito naabutan kasi sinundo ng boylet niya. Mapanudyo ang tanong na yun ni Liza. Anong masamang hangin ang nagdala sa'yo rito? Tanong na lamang niya sa kaibigan. Tsaka bakit mag-isa ka? Asan si Luis? Tanong niya pa dahil himalang hindi nito kasama ang ngayoy nobyo na nito. Sa kanya sana manliligaw si Luis pero prangkahan niyang sinabi dito na hindi niya ito gusto. At kaibigan lang ang tingin niya rito. Isa pa'y gusto ito ng masasabi niyang matalik niyang kaibigan. Nagkaroon ng emergency sa kanila. Gusto ko nga sanang sumama kaso ayaw naman niya dahil magluraw ang pamilya niya. Ayaw niya naman daw na madamay pa ako. Nakakagulat nga dahil kung titingnan, parang wala siyang dinadalang problema pero meron pala. Swerte niya lang na supportive at maganda yung girlfriend niya. Kaya kahit papano nagiging magaan ang buhay niya kapag kasama ako. Pagmamalaki nito. Ay, wow! Sarkastika niyang sabi. Tuyoin kasi si Lisa. Panay ang suyo dito ni Luis kaya papaanong naging magaan. Baka kamo pabigat. Pagtatama niya rito. Gaga, hindi no, grabe ka naman. Nanulis tuloy ang labi nito. Kasunod ng pagbaling nito kay Zairo na seryoso lang habang nakasandal sa pinto ng kotse nito. OMG! Zairo de Castro, right? Namilog ang mga mata ni Liza nang mapagsinong lalaking kasama ng kaibigan. Kilala mo siya? Takang tanong ni Liana. Shota ka! Ikaw lang yatang hindi nakakakilala dito sa kasama mo. Bulalas nito. Ang OA mo, be. Tara na nga muna sa loob. Hindi niya na pinansin pa ang mga nais pang sabihin sa kanya ni Liza dahil wala naman siyang pakialam doon. Sure ka ba? Hindi mo kilala yung lalaking yun? Gagi bilyonaryo yun. Nagmamay-ari ng nagtatayugang hotels at may sarili rin siyang kumpanya. Bukod sa ubod na ng gwapo bigatan din siyang tao, no? Umamin ka nga. Siya ba yung lalaking tinutukoy mo na naka one night stand mo? Sunod-sunod na pangiintriga ni Liza nang mabilis na sumunod kay Liana na ngayon ay isa-isang inaayos sa mga gamit. Oo, siya nga. Baliwalang sagot niya. Oh my! Ang swerte mo naman, girl! Instant donya ka! Eksaheradong anito. Donya ka dyan. Tulungan mo na nga lang akong ipasok itong mga gamit ko sa bag. Bakit? Saan ka na ba pupunta? Babakasyon? Nagpasa ka na ba ng leave kay bossing? Sunod-sunod nitong tanong. Gaga, hindi. Buntis na ako at nalaman yun ni Zayron kanina lang. Pinakilala niya na ako sa nanay niya at inaaya ako ng kasal. Kwento niyang nagpabilog sa singkit na mga mata ni Liza. Ikaw na talaga? Support na lang ako sa'yo ha. Basta, sa kasal niyo akong maid of honor mo ha. Anitong tinawanan niya lang. Uy, Zayron, huwag mong pababayaan tong kaibigan ko ha. Ingatan mo yan. Minsan niyang niloko ng walang hiya niyang ex kaya huwag mo nang lokohin. Dahil marami kaming makakalaban mo. Marami kaming nagmamahal sa bruhang to eh.
Ani Liza kay Zairo nang pagtulungan na nila ni Liana ang paglalabas sa dalawang maletang malalaki. I will. Tipid lamang na sagot ng binata. Lihim na lang na napangiti si Liana dahil parang hinaplos ang puso niya. Ang genuine kasi ng pagkakasabi nito. Lumipat ka na lang dito sa bahay nang hindi mo na kailangan pang magbayad ng renta buwan-buwan. Masinsinang sabi ni Liana sa kaibigan bago pa pumasok sa loob ng sasakyan na si Zyron mismong nagbukas para sa kanya. Naku, hindi ko tatanggihan yan. Thank you, B. Ingat kayo kapag may kailangan ka magsabi ka lang. Kumaway na ito at ganun din naman siya. She cares a lot. Maswerte ka sa kanya. Ani Zyron na panaka-naka ang pagsulyap sa dalaga. Maswerte din naman siya sa akin. Nakangiting sagot niya na agad namang sinang-ayunan ng binata. Sa kondo mo ba tayo tutuloy? Kapag ko ay tanong ni Liana. Sa munisipyo na muna. Sagot nitong nagpakunot sa kanyang noo. Anong gagawin natin doon? Bakas ang pagtataka sa kanyang mukha nang tanungin niya ito. You'll know. Sagot lamang ito at dinagdagan pang bilis ng sasakyan. Kasal! Gulat na bulalas ni Liana nang sabihin ng mayor na nalaman niyang ang kaibigan pala niyang si Zyron umano ang magpapakasal sa kanila ngayon na mismo. Yup! Ngiting sagot ng binata tsaka kinabig sa bewang nagugulantang sa kanyang dalaga. Sira ulo ka bang talaga? Singhal niya rito. Mukhang binibigla mong girlfriend mo, pare Natatawang anas ni Zandro na siyang mayor ng lungsod. Pag-usapan niyo na muna yan. Tawagin mo na lang ako kapag okay na Akma na sana sila nitong iiwanan ng pigilan to ni Zyron. Hindi na siya pwedeng tumanggi pa dahil dinadala niya ng tagapagmana ko. At hindi na rin naman ako papayag na mapunta pa siya sa iba. 'Cause she's mine. Pagkasabi masuyo niyang pinantayan ng tingin ng dalaga. Do you understand? You're mine. Kinindatan niya pa ito't ninakawan ng halik. Naiiling na natatawa na lang si Zandro hanggang sa tuluyan na nga nitong pag-isahin ng dalawa. Bago matapos ay pareho silang pumirma ng marriage contract. Mrs. De Castro ka na ngayon, which means akin ka na. Nangingiting ani ni Zyron matapos ang kinin ng labi ng asawang pinananabikan niyang mahagkan palagi. Hindi mo naman ako binigyan ng pagpipilian, kaya ano pa bang magagawa ko? Iwas sa mga matang anya rito. Umuwi na tayo. Aya niya kapag kuwan. Yes, honey. Saad ni Zyron na nagpainit sa magkabilang pisngi ng asawa. Napangiti siya dahil hindi sa kanya nakalagpas ang biglang pamumula ng asawa. Tuloy ay parang gusto niya itong pupugin ng halik. Hindi naglaon ay tuluyan na rin pumayag si Liana na muling pagbigyan ng nilalaman ng kanyang puso. Sa lambing at effort sinamahan pa ng mga surprises ni Zyron, nakuha ang kiliti ng asawa. Nang ilang buwan niya ring nililigawan bago matanggap ang inaasam-asam nitong oo. Nakakatawa lang dahil mas nauna pa yung anak at kasal bago ang relasyon nila. Ma'am, nasan po si Zyron? Kukusot-kusot ang kagigising lamang na si Liana. Hindi niya nadatnan ng asawa. Bagkus ay ang nanay nito ang nadatnan niya sa malawak nilang salas. May aasikasuhin lang daw, iha. Ibinilin ka nga niya sa akin kaya ako nandito eh. Don't worry, iha. Patay na patay sa yung anak kong yun. Kaya't hindi mo kailangang mag-isip na baka may iba. Birong sabi ni Carla. Sinalubong pa nito ang paboritong daughter-in-law. Tsaka inakay hanggang sa marating nilang dining area. Ganun po ba? Bakit kaya hindi man lang siya nagpaalam sa akin? Kahit naman po kasi natutulog ako ay, hindi ho siya basta aalis nang hindi sa akin nagsasabi. Takang sambit niya. Salamat po. Anya nang abutan siya ng mabait at malambing na mother-in-law ng gatas. Kibit balikat lang na ibigay na sagot ni Carla. May alam ito sa sorpresang inihahanda ng panganay. Ngunit ayaw nitong ibuking sa asawa nito dahil sorpresa nga iyon. Nilibang na lamang ni Carla si Liana sa pamamagitan ng pagbili ng mga kakailanganin ng apo nito paglabas. Hanggang sa tuluyang sumapit ang oras ng pagsusorpresa ni Zyron sa asawa. Di ba po, iniwan nating nakabukas ang mga ilaw?
Napuno ng pagtataka si Liana nang bumungad sa kanyang madilim na bahay nila ng asawa. Imposible namang walang kuryente dahil maliwanag ang ilang bahay na katabi nila. Ay, baka nalimutan mo lang iwang nakabukas, iha. Halika na muna sa loob, buksan na lang natin. Malambing nitong sabi. Nagpatianod na lamang si Liana. Si Carla nang nagbukas ng ilaw, habang si Liana ay tahimik lamang na naghihintay na tuluyang kumalat ang liwanag sa malawak na salas. Han! Otomatikong nanubig ang mga mata ni Liana nang sumalubong sa kanya ang ubod ng gwapong asawa. Marami ang dekorasyon sa parting yun ng bahay at sa gitna nun ay nakatayo si Zyron habang may hawak ng gitara. Vocalist yung anak ko ng college! Bulong ni Carla kay Liana na emosyonal habang pinagmamasan ng asawang sinisimulan ng patunugin ng gitarang yakap. Parang matutunaw ang puso ni Liana nang kantahin sa kanya ng asawa ang kanta ni David Pomeranz na On This Day na siya rin kinakanta ng kanyang ama sa kanyang ina. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata na mabilis namang pinalis ni Zyron. Masuyo siya nitong hinagkan sa noo matapos ibaba ang hawak na gitara. I love you, Han. Masuyong sambit ni Zyron, kasunod ng kanyang pagluhod at pagdukot sa bulsa ng pulang kahon na naglalaman ng isang singsing na merong malaking diamante sa gitna. Huwag nang magpakipot pa, be. Lumalaki na yung tiyan mo. Sigaw ni Liza. Oo nga naman. Sabay pang segunda nila Luis at Sixto. Umoo ka na, iha. Nakahanda ng lahat eh. Bride na lang ang kulang. Gatong ni Carla. Hindi ko naman po tatanggihan ng asawa kong ito. Kasi mahal na mahal ko na ito eh. Iiyakan ko ito kapag napunta pa sa iba. Ani Liana. Napapakamot ulo na lang si Zyron na hindi nabigyan ng oras para sabihin na mga nais mo nang sabihin sa asawa bago nito tanggapin ang proposal niya. Tayo na po dyan asawa ko dahil oo ang sagot ko. Emosyonal na sabi ni Liana. But first, let me tell you how much I love you and our child. Ani Zyron. Ginagap niya ang kamay ng asawa at saka yun pinataka ng magaang na halik. Ang saya ko nung nahanap na kita. Pinangako ko noon na kapag nakita ka ulit ay hindi ko nahahayaang mawala ka pa. Nung umalis ka kasama mo ang puso ko. Dinala mo yun kaya't malungkot ang mga gabi ko. Hinahanap ka palagi nito oh. Turo ni Zyron sa dibdib. It was love at first sight. Ayoko lang paniwalaan nung una. Mas lalo pa akong nabighani sa'yo nang pumayag kang maging asawa ko at magsama na tayo. Excited akong umuwi palagi dahil sabi ka kong makita ang matatamis mong mga ngiti. Palagi akong may dahilan para magsumika pa. Binigyan mo ng kulay at liwanag ang makulimlim kong mundo. Thank God, binigyan niya ako ng isang katulad mo. Napakaswerte ko. Isa ako sa mga lalaki maswerte dahil binigyan ako ng Diyos ng isang babae na merong mabuting puso. Ubod ng lambing bagaman may pagkataklesa at maging si Liana ay natawa dahil totoo ang sinabing yun ng kanyang asawa. I love you so much, Liana Moreno de Castro. Let's get married again and let's promise our love sa mismong bahay ng Diyos. Puno ng pagmamahal na inialay ni Zyron ng singsing sa pinakamamahal na babae. Oo. Oo, Han. Halo-halo ang emosyon ng nararamdaman niya sa mga oras na ito. Sobrang saya niya na sa wakas. Merong isang Zyron na binigay sa kanya ng Diyos matapos niyang mabigo. Napatawad niya ng dating nobyo pati ng dating kaibigan. Kahit hindi ang mga ito humingi ng kapatawaran sa kanya. Nawala man ang mga taong inakala niyang totoo sa kanya pero sadyang dakila ang Diyos. Dahil dinala siya nito sa mga taong totoong nagbibigay halaga at pagmamahal sa kanya. Isinuot ni Zyron ang singsing sa asawa at sa harap ng mga taong mahalaga sa kanila'y pinagdaot nila ang kanilang mga labi. Ilang araw lang matapos ang proposal ay tuluyan silang ikinasal. Hindi naglaon ay isinilang na rin ni Liana ang una nilang anak
na nasundan pa ng nasundan sa bawat pagdaan ng taon. 5 nagagwapuhan at nagagandahang mga chikiting ang kanilang nabuo na pinuno nila ng sobrang pagmamahal. Pinalaki nilang may takot sa Diyos at may respeto sa mga nakatatanda. Tinuruan din nila ang kanilang mga anak na huwag papaapi kapag naaargabyado na. Kapwa silang nagpapasalamat dahil binasbasan sila ng Diyos at biniyayaan ng hindi mapapantayan ng kahit na ano lamang na yaman dito sa mundo. Wakas!